madalas mag-ano-ano? Opo, tay. Sa live lang minsan po. Pero ano, nagsusubaybay kayo sa mga posting natin? Tay? Nagsusubaybay kayo sa mga post ko? Opo, tay. Tapos nag-share din po. Kasi yun ang mahalaga. Kumusta man ang ano? Live na, Brother yun, Nurse. Live na. sige. Sige, Mrs. Salamat. Thank you. So itong ano to live tayo sa Facebook. Hindi ko na alam kung pang ilang Zoom na ito. Hindi ito monthly, Brother Nurse. Hindi Oo. Alam ko hindi ito monthly. Instead na i-live ko sa Facebook, mas prepare namin dito sa Zoom para hindi na mag-download pa sa pagdating na sa YouTube. So ayun, yung live na to, random lang to. Ginagawa ko dahil nga doon sa mga mensahe ng Diyos na nung isang araw at saka ngayon na kailangan talaga tayo maging focus sa sa buhay natin na magkaroon tayo ng paniniwalang tunay na karoon tayo ng pagbabago, pagsisisi at labas na paniniwala. Kasi hindi na biro itong yung mga mensahe ng Diyos na lumalabas. Kung yung nga sinasabi nga niya na ayun, nangyari na lahat ng mga sinasabi niya. So bago pa naman, so sa mga nag-attend dito sa Zoom na to, sa mga nakikinig sa Facebook, magandang hapon, magandang gabi, o magandang araw kung saan man kayo naroroon. Happy New Year sa lahat. Kahit mahirap sabing happy, gawa nung marami sa atin na nawala ng tirahan, nawala ng mga bagay, gamit, walang tinutulugan, walang mapagkain, tubig, at may sakit pa. So mahirap maging sabi natin na Happy New Year. Hindi man natin yung sinasadya at hindi rin natin kagustuhan. Pero ito na talaga ang na sinasabi ng Diyos na yung huling niya na kagabi. Nung sinabi niya na tagutom na, hunger, sumisigaw siya. Gugutumin na talaga niya ang tao sa pamamagitan ng mga samot-saring mga trahedya na dumarating sa buhay ng tao ngayon. Part na talaga ito ng paalala ng Diyos. Ayaw sa gusto natin, ito na talaga, nangyari na. Kaya nga, mula 2013, ipinagsigawan ko na ito. Kasagsagan yan kasi 2010 nga ako nag-umpisa. Nag-share na wala pang Facebook. So, 6 months kong ginawa yon hanggang sa nagkaroon ako ng Facebook. So, 2011, hindi pa ako active sa Facebook. So, 2012, hindi pa rin ako gaano active. So, pagka 2013, doon ako naging active. Doon ako naglalas mag-post. Yun yung unang mga posting ko noon, yung Baging Yolanda. At yung mga mensahe na 2011, 12, doon ko na sinabi yon sa live, sa posting, sa Facebook. Yun na yung mga mensahe niya noon na yung dating lugar na hindi babae na, dating ilong na umapaw-apaw na. Yun yung time na yun. Sabi nga niya na baguhin mo ang ituwid, ang paniniwala ng tao. Dahil nga dito sa simbahan. Ang senaryo nga nun, hindi ko makalimutan yun, na nag-repair ako nag-renovate ako ng simbahan. Yun yung senaryo nun. Ang buong akala ko talaga, hindi pa ako gaanong marunong magbasa ng mensahe ng Diyos. Parang kung baga, baby pa ako noon.
Ang ginawa niya, kaya kung mapansin ninyo yung mga post ko, diretso ako basa. Hindi ako nagbibigay ng senaryo sa mga tao. Diretso ako basa. Kung ano yung ibig sabihin ng Diyos, dinidiretso ko na kasi hindi pa ko gaanong marunong magbasa. So, kung ano yung pangunawa nung panahon na yun na pagbigay ng mensahe, yun na yun. So, ang ginawa pala ng Diyos doon, inuhubog mo na niya ang ano ko, paano magbasa. Kumbaga kung sa grade 1 pa, tinuturuan pa ako na magbasa ng Diyos kung paano basahin ang mensahe niya gamit ang power of mind. Kaya kung magbigay siya ng mensahe noon, mayroong backup palagi na palo na boses niya kung anong ibig sabihin kasi nagwa-wonder ako kung anong ibig sabihin. Kaya kung magsulat ako noon, diretso na kung ano yung ibig niya sabihin. Hindi ako nagbibigay ng senaryo. So naiba naman nung time na kung baga sa nag-aaral tayo, marunong na ako magbasa, binibigay ko na yung buong senaryo para makita at mabasa ninyo kung paano ang Diyos magbigay ng senaryo at babasahin ko kung may pakita natin o mapakita ko sa inyo ang kaibahan ng sinasabi ng mga pare at pastor na mensahe ng Diyos na wala silang batayan kung ano ang senaryo. So dito, binibigay ko ang senaryo kung paano sinabi ng Diyos, sabayan ko ng paliwanag kung anong ibig sabihin. So dito natin nakikita ang kaibahan kung paano talaga ang Diyos magbigay ng mensahe. So mula noon, ang dami ng mga mensahe ng Diyos na sinulat ko, nandiyan na sa mga live. Ang ganda pa ng iba nun eh. Marang mga sobrang parabolo na. Yung parang tula pa nga yun. Yung kasagsagan na yun nung yung binigay ko talaga sa inyo. Yung mga kulay. Yun yung time na yun na na gusto ng Diyos na maiparating ko sa buong sanlibutan ang mensahe niya para bilang paghahanda. Sabi nga niya na the words of God of sigang coming. Kaya ito na ngayon ang naging resulta na makikita ninyo, hindi naman natin may ipagkaila. Yung mga sinusulat ko talaga nangyayari, kung baga nagkatotoo lahat, maliban doon sa sarili ko mismo, kung ano yung mga mensahe ng Diyos sa akin, na sabi nga niya, na sa gagawin mong ito, maraming tao ang mahangad sa buhay mo, papatayin ka nila. Pero huwag kang matakot at huwag kang mag-alala. Huwag parating sa mensahe ko dahil kasama mo ko sa lahat ng panahon. So, siguro kung walang Diyos na kasama ko, tulad nitong unang tao lang ako, wala akong gwardiya, walang bodyguard, wala lahat. Naglalakad ako mag-isa, nagtrabaho ako ng tulad ninyo, mabuhay ng normal. Siguro wala na ako sa panahon na to. Tulad ng nasa Pilipinas ako taon-taon na porya lang itong mga kalipas ng 2 taon dahil dito sa lockdown dahil sa COVID. Noon pa, maliban ito sa 2 taon, every year ako nasa Pilipinas. Nagkursada ako, 2, 3 kursada sa bawat uwi ko. So, yun nga sabi ko, na bago ko magkursada, 1 week pa, nandyan na yung mga tarpaulin ko, nandyan na yung banner ko, balandra na kung saan-saan. So, at the same time, mayroong mga radio station na nag-announce na nandyan ako. Tuwing nagkrusada ako sa Mindanao man o Bohol o sa Manila lang no, na hindi ako nagkaano ng radio station. So, namigay ako ng flyers bago magkrusada.
Kasama ko lang yung isang backride sa motor para siya ang mag-abot ng mga flyers. Walang taong sumusunod sa akin o naging bodyguard para maging safety ang buhay ko. Talagang solo flight ako na walang bahid na takot o walang kinakatakutan. So sa ganitong senaryo, kung walang Diyos nga kasama ko, wala na ako talaga sa panahon na to. Dahil malinaw naman sa mga sinasabi ko, malinaw sa mga binabangga ko na mga dambuhalang relihiyon, lalo na Iglesia ni Cristo, may guns yan. Si Kibuloy, may guns yan. Lalo na itong mga pare na yan. Maraming mga ano yun. Ay, lalakad nga yung mga pare na, may mga barel pa yan. So, hindi ako naniwalang wala silang ginawang plano kasi may sa mensahe ng Diyos noon na meron yun. Iglesia ni Cristo, meron. Yung sa pare, meron din. Na meron talagang sa kanila na gumagawa ng paraan kung paano ako manahimik. Dahil nga sa mga isiniwalat ko na laban sa kanila na hindi makain ng aso, kumbaga. Dahil itong katotohanan na isiniwalat ko na laban sa turo nilang kasinungalingan. Bukod sa kasinungalingan, yung mga gawain nila mismo na inilahad natin sa publiko. Kaya wala akong duda na wala talaga silang ginagawa. Pero dahil nga sa may Diyos tayong kasama, kaya nanatili akong nandito at nagpatuloy sa pagparating sa mga mensahe ko. Galing sa Diyos na yun ang gusto nga niya na iparating ko sa buong katauhan o sanlibutan para sa paghahanda ng bawat isa for second coming. So ngayon, itong mga nangyari sa loob ng 11 years, dahil nga ang Pilipinas nga binansagan niyang makasalan ng bansa, una ang dahilan yan, dahil dito nagkalat ang mga samot-saring relihiyon dito sa Pilipinas. Kita nyo naman, ilan ang relihiyon sa Pilipinas yan na sumisibol. So, isa yan sa naging makasalanan dahil ang relihiyon nga, sila yung gumagamit sa salita at pangalan ng Diyos binibinta o para kumita ng pera sa mga tao. So, isa yan. Pangalawa, yung mga gawain natin na gamit din ng salita at pangalan ng Diyos kahit walang relihiyon. Yung dating bakit sa mga basis kunwari nangaral pero wala silang dalang relihiyon, basta lang kumita. Kung sino lang yung marunong magano sa Bible, umakyat doon, nagsasalita doon na words of God, ika nga, sabay humihingi ng pera. Kasama yan. Kasi pinakita yan ng Diyos sa akin noon sa mga basis, sa mga jeep, ganun. So, bukod niyan, yung gawain din natin mismo na yun nga sabi ko, proud ako naging Pilipino, pero hindi ako proud sa gawain ng kapwa ko Pilipino o Pilipina. Kaya kung isipin natin, binansagan tayo ng kilala tayo ng 80% Katoliko. Mahilig tayo mamanata lalo na sa Katoliko. Pero magtaka tayo, bakit binansagan tayo ng makasalanang bansa? So dito ninyo makikita na may mga batayan ng Diyos kung bakit naging makasalanang bansa tayo. Dahil nga dito sa mga bagay na ito na hindi masikmura ng Diyos na gawain ng tao.
So lahat tayo maging handa dahil ito na. Sa Pilipinas tayo nakapokus. Ako sa nakapokus sa Pilipinas. Although sinabi ng Diyos na mangyayari ang mga trahedya na yon, mga bagay na yon, kahit saang lugar. Hindi niya sinasabi sa Pilipinas lang. Buong mundo yan. Pero dahil nga ang Pilipinas ay makasalanan bansa, kaya dito nakapokus. Kaya nga dito gumamit ang Diyos ng kasangkapan. Alam nga naman gagamit siya ng ibang lahi na hindi maunawaan ng nakakarami. Kaya dito siya gumamit sa Pilipinas na nakikita niya na may karapat-dapat na taong gamitin niya para maunawaan ng lahat ng kapwa ko at kung ano man yung mensahe ng Diyos na ipinarating. Kaya itong trahedya talaga, manalasa talaga to sa Pilipinas. Hindi rin sa Pilipinas. Ngayon nga, makita niyo ang baha kahit saan lugar. Yung dating lugar na hindi binabaha kahit saan. Kahit sa Middle East. Makikita ninyo. Pero kung nangyayari sa ibang lugar, how much more pa kaya sa Pilipinas na binasagan ng Diyos na makasalanang bansa? Kaya ito na ngayon. Lagi tayong handa dahil pag dumaan ngayon sa tawagan nating panaginip ninyo, sa inyo panaginip, sa akin mensahe ng Diyos, pag dumaan ngayon sa akin na gano'n, 101% mangyari at mangyari yan. Lalo na yung buhawi, na ang daming buhawi no, sa dagat. Isa yan sa kinakatakutan ko na babagsak sa kalupaan. At yun din yung maging sanhi nung sinasabi niya mga sira ang kalsada, mga bagay na gawa ng tao dito sa lupa. Yun ang magwawasak. Pag nangyari yon, ano mangyari doon sa pananiman? Mga sira. So nandoon na yung mensahe niya na hunger. Nagugutumin ang tao. Bakit nagugutom? Wala, mga sira na ang pananim lahat. Wala nang mga bahay, pagkatulad ng nangyari Bagyong Odette. Tapos papasok na yung mga sakit. Mahirap ito paniwalaan. Pero ipinagsigawan ko na to noon pa, 2013 nga, kasagsagan, sabi ko sa inyo. Ang Bagyong Yolanda yun, na lagi niyang pinapauna. Marami yun, mga mensahe na yun. Sa panahon na yun. Hanggang sa kasalukuyan, nagtambak na ang mga mensahe ng Diyos na nagkatotoo. Samot-saring mga senaryo, samot-saring kahulugan. Itong ginagawa ko, boses ko makapagaling, makakita ako ng kasalanan ng taong buhay o patay man kahit matagal ng panahon. Kita ako ng tao na mamatay na nandyan naman talagang patunay. Ito, mahirap talaga ito paniwalaan. Kasi wala pang taong gumawa nito. Hindi lang isang taong nakita akong buhay pa na mamatay na. Yung mga nag-post lang dito na pamilya nila mismo na buhay pa na sinabi ko mawala na. Yun lang alam ninyo. Pero yung mga taong buhay pa na nagsabi ng masakit na sinabi ng Diyos na mamatay na, nangamatay sila, hindi nyo alam yun. Marami sa kamag-anak ko din nangyari. O dahil nga ang pangutya nila ay hindi naman talaga dokumentado kasi verbal lang, so hindi ko kinuna ng ang kabaong nila. Ito yung hindi basta-basta paniwalaan ng tao. Tunay akong ginamit talaga kahit ayaw sa gusto ninyo maniwala kayo sa hindi. Sasabi ko sa inyo.
bawat lumalapit sa akin, pag may hinihingi ako sa Diyos, kung anong meron sa inyo, sa isang tao na lumalapit, pag hindi nga inamin yan, imposible. Sabi ko sa inyo, walang may tago ang tao pag gustuhin ng Diyos. Marami dyan mga personal kasi kaya hindi pwedeng ilahad sa publiko dahil kahiya-hiya. Tingnan nyo yung kung napanood niyo yung video ni yung babaeng bayaran na sa Japan. Tinanggal lang yun para walang problema. Siya mismo nagsasabi no na ang lahat ng nakita ko ay totoo. Kita nyo naman yun, hindi ko naman siya kilala. Dumating lang yun kasi magpagamot. Pero nung pagkatapos ko siyang gamutin, ang pinakita, lahat ng istorya sa buhay niya, wala pa sa Pilipinas, kung ilan ang anak niya o anong gawain niya. Kompleto lahat yun. Kaya sabi ko sa inyo, walang maitago ang Diyos. Hindi lang naman kasi yun eh. Kung pwede nga ilahad sa publiko yung mga pumatay na nakitaan ko na inamin nila, diyan na kayo magugulat. Marami yan. Nakitaan ko ilan yan sila. Apat o tatlo. Mas matindi ang mga gawain. Kaya huwag kayong magbaka sakali. Kaya ang tao sa akin natatakot. Bakit ka natatakot? Hindi ako dapat katakutan. Dapat pa nga tayo magpasalamat. Dahil may taong napusuan ng Diyos na tunay na niwala sa Kanya. Gawin lang kung ano ang nararapat. Kaya tunay tayong naniniwala. Sa paniniwala na yon, masabi natin sa Diyos na tunay akong naniniwala kung ginawa ninyo kung anong dapat. Alam ninyong tunay ang mensahe ng Diyos na ipinarating ko. Then i-share para makaligtas kayo o makarating doon sa kapwa o pamilya ninyo. Ganun ang paniniwala. Madaling sabihin na naniniwala. Ngayon yung sinabi niya na yung COVID na magpatuloy, ingat tayo, ingat kayo. Dahil totoo talaga yan. Maniwala kayo sa akin, mas matindi pa mangyari ito. Itong COVID na to. Yung sinasabi niyang, yung sinabi kong basa ang brief, sabihin ng Diyos doon, nagpahinga lang ng sandali. Kasi part na ng paghuhugas niya. Tingnan nyo kami dito, sa Australia. Sa araw na to, umabot kami ng kalahating milyon na infected. Sipin nyo yun. 90% mahigit. Vaccinated kami. Paano nangyari na mayroon kaming 500,000 ngayon? Ilang araw lang. Ngayon lang nagbalita na 500,000. Paano nangyari yun? Ito yung ipinaglaban ko noon pa na hindi ayaw ko magpabaksin. Dahil nga ang baksin na ito walang ginagawa. So hindi maaari pang masira ang buhay mo. Pero dahil nga pag walang baksin, wala kang trabaho. Paano ka mabuhay? Kaya yung last day nga ng asawa ko na hindi kami magpabaksin, siyempre sasama sila sa akin. Kaya sabi ng Diyos, may paraan yan. Kaya nung humingi ako ng mensahe sa kanya, anong gagawin namin? Ayaw ko ayaw namin magpabaksin. Sabi niya, sige magpabaksin kayo. Yun yung nagbigay siya ng Pfizer. Kaya nagpabaksin kami.
Kaya hindi ako nawalan ng trabaho, hindi nawalan ng trabaho ang asawa ko dahil nga last din na nila nung ano nun, yung araw buwan na yon. Ayaw sa gusto namin o gusto ko, talagang gagawin ko dahil yun ang sinabi ng Diyos. Na Diyos lang ang kampi. Ngayon, yung noong 24, mga kaibigan ko, nandito sa bahay. Nagsama kami dito. May ilang oras yun. Kinabukasan, nag-annual sila. Tapos naging positive. Kasama namin sa bahay, dito, noong 24. Tingnan mo naman kami. Ito si Mary. Kawan ng Diyos, okay naman. Ako, yung asawa ko, okay naman. Close contact yung asawa ko sa hospital. Nag-swab test ng PCR. Naging negative din. Pero yung mga kaibigan namin, bakit nag-positive sila? Nag-unwell. Ako wala naman akong duda eh. Kung pinotektahan ako ng Diyos sa mga taong nagtangka sa buhay ko, wala akong duda dito sa COVID. Dahil mula pa nang umuwi ako ng Pilipinas, nakasakay ko sa aeroplano, maraming COVID na pasahero. Yun yung dumating ako sa Manila na biglang bumulusok ang COVID. Bakit ko nasabi yung COVID? Kasi halos lahat ng pasahero sa aeroplano nag-dry cup sila lahat. Pati katabi ko. Yun yung pagkatapag uwi ko doon, automatic one day lang, nag-lockdown kasi mabulusok ang COVID. Yun yung time na yun. Hanggang bumalik ako sa Australia, walang COVID. At ako pa ng gamot ng sakit ng COVID. Dahil yun ang sinabi ng Diyos. Huwag kang matakot sa COVID. Dahil gagaling pa rin ang may sakit sa COVID pag ginamot mo sila. Pero gagaling sila ayon sa paniniwala nila. At yun din napatunayan natin na maraming positive sa COVID na ginamot ko na naging okay, na naging magaling, kumbaga, o gumaling. So nagkatotoo din ang mensahe ng Diyos. Yung mga sinusulat ko na tungkol sa COVID, ng lahat ng yan nagkatotoo. Sundan ninyo yung mga live ko tungkol sa COVID. Nandyan lahat, bago pa nangyari ang COVID talaga. Tulad ng mensahe niya, dito, okay na kami. Wala na kaming mask kasi wala na, nag-slow down na. Okay na. Pero nagmensahe ang Diyos na huminto lang ng panandalian at babalik yun din yun. At magpatuloy. Kailan ko pinost yun? 3 days ago siguro. O 4 days ago. Bago yata mag-New Year yun. Ano nangyari ngayon? Biglang pumutok. Lumubo. 500,000 sa araw na to. At meron ding nasawi din. Kung nangyari sa Australia na mahigpit ang protocol dito o policy, ang mga tao dito din sumusunod din talaga sa policy, how much more pa kaya sa Pilipinas? Ang mga tao sa Pilipinas ay sobrang pasaway at marami pa. Kapag nangyari yon, hindi ko naman pinapangarap at hindi ko rin gusto mangyari. Baka mas malala pa ang mangyari kaysa dati. Pag nangyari yon, magsarado ang mga kumpanya, walang mga trabaho.
walang kita ang mga tao. Ano mangyari? Yun yung sinabi ng Diyos na hunger. Isinigaw niya. Hunger, hunger. Ibig sabihin ng Diyos, darating na ang tagutom. Sasabayan pa ng mga trahedya, sakit. Dahil yun ang sinabi niya. Pagsabayin natin ang COVID at mga trahedya. At ito rin nangyari din. Kaya nga hindi ako tinatalaban ng nangungutya. Dahil alam ko talaga na tunay akong ginamit. Nangyari sa Bohol. Nagkrusada. Ilang krusada ako sa Bohol? 4. Doon sa Albor. Nag-share kami doon. Doon sa Garcia Hernandez. Nag-share ako doon sa pinsan ko na sa tabi ng simbahan. Sa Hagna, nag-share ako. Ako kasi mahilig ako mag-share talaga kahit saan ako. At the same time, yung ginawa ko na yun, nagkursada ko, maraming taong nakakaalam. Dahil maraming taong nakakaalam na hindi nila kayang paniwalaan, lalo na doon sa palengke sa Tagbilaran, doon sa Dao, nakamigapon pa ako, nasa van, nagsisigaw ako doon sa palengke ng maraming tao. At kung ano man yung sinasabi ko tungkol sa mensahe ng Diyos, kung kayo ang mag-isip, ano sasabihin ng tao? Kakalat kaya yon o hindi? So anong nangyari ngayon sa Bohol? Kasi yun ang doon ang daming nagsasabi ng masasakit. At doon din nagsasabi, pag pumunta ako ng Bohol, babalatan nila akong buhay. Pero hindi yun ang hadlang para matakot ako. Pumunta ako ng Bohol kahit sinabi sa akin yun. Actually, pinapahanap ko pa yun eh. Wala lang sabi kung taga saan siya. Kasi nga, puntahan ko talaga sa bahay nila o paano niya ako balatan. So ano nangyari ngayon? Hindi binalatan ng Bohol, kundi winalis ang mga kabahayan ng taga Bohol. Kaya yung sinabi ng Diyos, na bunga ng pangungutya o masasakit na mga salita ng mga tao laban sa mga mensahe niya na ipinarating ko. Diyan sa Surigao, maraming nangungutya sa akin sa Surigao. Kasi yan ng pamilya ni Rose, si Toy. May mga nailaipan si Rose noon pa, bago nangyari yan. Dahil ang mga pamilya niya doon, mga active sa simbahan. Yan ang nangyari sa lugar nila. Si Rose, mahilig mag-share yan sa mga group chat nila. 1,000 ang mga membro. Ano ang isipin ninyo? Basa nila yung mga sinishare ni Rose. Huwag yung sabihin na matatamis ang mga salitang bibitawan nila. So wala akong duda doon sa sinabi ng Diyos na ang mga trahedyang nangyari na ngayon yan ay bunga ng pangutya ng tao sa mensahe niya na ipinarating ko o isinishare ninyo. Pagkatapos ng bagyo, marami akong mini-message kung saan-saan, sa Bohol man, sa Surigao man, o saang lugar sa Pilipinas, gusto ko rin malaman kung ano na nangyari sa mga tao na nagsishare. So far, wala akong narinig na nawala ang bahay nila.
Wala akong narinig na nawala ang gamit nila. Meron, natanggalan ng bubong. Pero walang sinabi na nawala ang isa sa pamilya nila o na libing ng putik ang bahay nila. Meron sa Cebu, nawala ng gutter. Sa Bohol, wala akong narinig na naapektuhan sa mga naging bahagi o sa mga naniwala. May isa nga doon, yung organizer ko, yung kasagsagan ng bagyo, binaha ang lahat ng buong building nila, pati sa loob. Pero yung kubikal niya, yun daw lang ang walang tubig. Dalawa sila na sa kubikal. Sabi niya, Kuya, grabe, himala talaga. Sa kubikal ko, walang baha. So sa lahat ng mga kaopisina niya, lahat ng kubikal nila, binaha. Ang kanya lang daw ang wala. Isipin niyo yan. Sa mga tinatanong ko, wala talagang walang nagsabing matindi ang pinsala sa kanila. Pero may narinig ako, yung mga lugar na may nangungutya na madami, winalis ang mga bahay at dapa. Sila nagsabi nun. Pero hindi ako niwalang hindi totoo yun. Dahil 6 na bisis lumapag ang bagyo. Ang ulo ng bagyo. Sa bandang Surigao. Kasi nandoon nga matinding pangungutya ng tao. Sa Cagayan de Oro, sa mga naniwala din, wala din akong narinig na matinding pinsala. Meron akong narinig doon na may mga tabunan ng nabaon sa putik, yung nagsasabi ng masakit. At yung nagtaka sila kung paano nangyari yun na ang tubig hindi maalis doon sa lugar nila. Maraming himala ang ginawa ng Diyos. Kaya yung time na yon, nagtatawag ako. Sabi ko, huwag kayong matakot. Tunay kayong naniwala. Huwag kayong lumikas. Yun ang sinabi ko sa kapatid ko. Nag-alala sila, gawa ng ilog umapaw na. Ang mga kapitbahay nila nagsilikasan na. Sabi ko, huwag kayong lumikas. Tunay kayo naniwala, huwag kayo lumikas. Sa mga tuwid, sila lang nung pamilya na hindi lumikas. Kawa ng Diyos, hindi sila pinasok ng tubig. Yun yung mga himala na ginawa ng Diyos sa mga taong naging bahagi at naging tunay na naniwala. Kaya panahon na. Buksan ninyo ang puso at isipan ninyo. Huwag ninyo nang hintayin ang huling araw na itinakda ng Diyos. Dahil darating talaga yan. Nga sabi niya na ilulubog niya ang Pilipinas sa tubig at putik. Yun yung nasundan ng buhawi na pinakita niya ang daming buhawi. Nasa dagat kami. Sumakay kami ng bangka. Huwag niyong sabihin na hindi naman nangyari. Dahil mangyari at mangyari talaga yan. Maniwala kayo hindi sa akin. Subok ko na ang Diyos kung paano kumilos. Hanggat maaari, bibigyan niya ang tao na pagkakataon na magkaroon ng paniniwalang tunay. Yun yung sinasabi natin na ang Diyos ang pag-ibig. Na sa pag-ibig niya, bigyan niya ang pagkakataon ng tao na manumbalik sa Diyos at magkaroon ng paniniwalang na alinsunod sa gusto o sa kautusan ng Diyos. Hindi yung interpretation nila
na ang Diyos ay pag-ibig. Ang lahat ng tao ay patatawarin. Kasi pag-ibig nga siya. Kung ganun ang pag-ibig ng Diyos na ginawa, hindi na siya magpaalala. Kasi wala namang mapapahamak doon sa impyerno. Kasi lahat nga patawarin niya. Bakit siya nagpaalala? Kasi nga mayroong impyerno na inilaan ng Diyos sa mga taong hindi magkaroon ng pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala. Yun nga sinasabi ng mga pare at pastor ninyo na ang Diyos ay magpapatawad. At ito'y hindi ko pinaniwalaan. Ang paniniwala ko, ang Diyos ang pag-ibig. Ang Diyos ay nagpapatawad. Pero tulad ng damdamin natin, marunong tayo magpatawad, marunong din tayo magpabaya. Ganon din ang Diyos. Paniniwala ko yan na ang damdamin ng Diyos ay tulad natin. Ang Diyos magpapatawad, may pag-ibig, pero nagpabaya siya sa taong hindi naniniwala. Kaya lahat nga patawarin niya, hindi na siya maglaan ng impyerno. Sinong ipapasok niya sa impyerno? Kung lahat naman pala ay patawarin niya. Dito natin nakikita na masisira ang turo ng mga pare at pastor ninyo na ang Diyos ay magpapatawad. Tinuturo nila na may impyerno sa buhay ng tao sa kabilang buhay. Pero tinuturo nila na ang Diyos ay magpapatawad. Kung mag-isip kayo ng mabuti, makikita ninyo kung nasaan ang kasinungalingan. Nagtuturo sila na ang Diyos magpatawad, nagtuturo din sila na may impyerno. Hindi nila alam kung ano ang tinuturo nila. Nag-aral sila ng mahigit sa 10 taon, pero hindi nila alam kung paano nila ituro ang tama. Ang Diyos ay nagpapatawad, ang Diyos ay nagpapabaya. Anong basihan natin doon sa magpabaya? Kasi nga mayroong mga hindi maliligtas. Sa panahon ng trahedya, mayroong natabunan ng putik, mayroong nalulunod. Kung ang Diyos ay ililigtas niya lahat, dahil pag-ibig nga siya, wala dapat malunod, walang mabaon sa putik, at wala ding mapunta sa impyerno. Kasi nga, yun ang paniniwala ninyo, ayon sa turo ng mga pare at pastor ninyo, na ang Diyos ay pag-ibig at magpapatawad. Taliwas din sa paniniwala ko, at ito ang tinuturo ko sa mga tao. Bakit nasabi kong tama ako? Kasi nandoon ang sinabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya nambiruan ka sa napili ko. Manggamot ka at mangaral. Iligtas mo ang mga tao. Ituwid mo ang mga maling turo na natutunan ng tao. Galing sa Kanya yan lahat. Yung sinasabi niya, bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan is powerful. Dahil makakita ka ng kasalanan ng tao, buhay man o patay, at higit sa lahat, makita ka ng parating sa panahong naging espiritu ka. At itong lahat ay nagkatotoo talaga. Kung mali ang paniniwala ko, hindi ako pag-utusan ng Diyos na manggamot at mangaral. Dahil ano matutunan ninyo
kung mali ang paniniwala ko, hindi pa rin kayo maligtas. Kung mali man. Pero dahil nga tama ang paniniwala ko, kaya ako pinagutusan ng Diyos na manggamot at mangaral. Dahil isa sa paniniwala ko na ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. Ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Isa yan sa paniniwala ko. Siya ang tagapaglikha, siya ang tagapagligtas. Kaya hindi natin gamitin ang salita at pangalan niya para kumita ng limpak-limpak na pera doon sa mga taong naniniwala. Kaya mga pare at pastor ninyo ay binansagan ng Diyos na pare at pastor ay tinatawag ko silang number 1 makasalanan. O ito kung sinasabi yan. Bakit sila naging number 1? Dahil sila ang nagturo sa mga tao ng kasinungalingan. Gamit ang salita at pangalan ng Diyos at sila din ang kumita ng pera na hindi naman sila pinag-utusan na gawin nila para kumita ng pera. Pero sinasabi nila, sabi ng Diyos sa kanila. Yung lagi kong sinasabi, kung ang pangalan ninyo gagamitin ko yan para mangutang ako, tiyak magagalit kayo. So ganun ang Diyos. Gusto ng Diyos na mahugasan ang mga kasalanan ninyo, na namulatan ninyo sa paniniwalang hindi ninyo sinasadya, na puro pala kasinungalingan. Kaya kayo ang may pagkakataon na patawarin ng Diyos sa mga nagawa ninyong kasalanang hindi ninyo sinasadya dahil hindi nyo na alam na yun pala'y kasinungalingang turo. Kaya ang Diyos nagpaalala na. At itong mga pare at pastor ninyo, hindi na sila makaahon doon. Kasi number 1 sila makasalanan, hindi na sila mapatawad ng Diyos. Kaya dadalhin nila kayo sa impyerno. Kaya nagpatuloy sila magturo. Hindi nila kayang isuko ang sarili nila. Kapalit ng pirang inaasam-asam nila sa membro. Handa na silang mapunta sa impyerno kasi itong mga taong ito, hindi ito naniwala ng Diyos. Ang Diyos sa kanila ay pera. Pero gusto pa rin ng Diyos na maligtas kayo. Kasi nga nagpaalala siya para magkaroon kayo ng 3 bagay. Na ang kabilin-bilinan ng Diyos, ang sabi niya sa akin, 3 lang ang kailangan ko sa tao. Pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. Yun nga sabi ko sa inyo, kung tama ang mga paniniwalang natutunan ninyo, hindi na ang Diyos magpaalala sa inyo. Sa sarili ko mismo, hindi ko lubos maisip na tuwing natutulog ako, kung saan ako makarating. Iba't ibang senaryo. Tatawagin ninyo yung panaginip. Wala pang taong nanaginip na tulad ko. Kung panaginip man. Tuwing nakatulog, meron talaga yan. Hindi lahat yan pinupost ko. Dahil yung iba, paulit-ulit na, tulad ng mga gawain ng tao, kasalanan ng tao. Marami na akong post yan, kaya hindi ko na yan pinupost. Ipinapakita pa rin niya yan. Kaya minsan sinasali ko na lang sa live yan, sa Zoom. Dahil yung nga sinabi nga niya, kailangan ulitin mo ito para matuto sila. Pinapakita ng Diyos kung gaano nakasama ang tao dito sa mundo.
Minsan sa isang gabi, 4 na mensahe yan. 3. Minsan nakaupo ako dito sa upuan ko sa computer. Pag inantok ako niyan, kailangan ko talagang pumikit. Pag once nakalimot ako, wala na. Iba na ang nakikita ko. Minsan diretso ako sa carpet, higa. Dahil kusang sumasara ang mata ko. Pag higa ko sa carpet, tulog agad. Kung ano na nakita ko. Kahit sa sasakyan ako, sa bus ako, kahit sa train ako, basta once nakatulog ako, talagang ang espiritu ko ay naglalakbay. Yun ang sinasabi ng Diyos. Na mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Malinaw doon. Ang espiritu ko ay labas-pasok sa katawan ko. Ito yung hindi basta-basta paniwalaan ng tao. Marami kayong nababasa noon, naririnig ninyo sa YouTube o sa Facebook na naglalakbay siya daw. Na naginip daw siya. Pero hindi tulad ko. Nandito sa harapan ninyo. Pangalan ko to. Apelido ko to. Mukha ko to. Hindi na tumabago. Sa loob ng 11 years, naglantad ako sa publiko. Wala akong itinago. Lahat inilahad ko sa tao. Kaya hindi niyo masabi na kwentong barbero. Dahil ang lahat ng mensahe ng Diyos may backup na patunay. At nagkatotoo ang lahat ng sinasabi ko. Ito yung hindi matanggap ng mga tao. May nakausap na akong pare. May nakausap na akong mga pastor. May mga pare na nakarinig sa krusada ko. May mga pastor na nasa krusada ko. May nakausap na akong personal na pare. May nakausap na akong personal na pastor. Isa lang ang sinasabi nila. Ipatuloy mo yan, Brad Nash. Tunay kang ginamit ng Diyos. Kailangan ka ng mga tao. Iligtas mo sila. Yan, galing yan sa bibig nila. Kaya kayo, mag-isip-isip kayo. Kailangan buksan ang puso't isipan ninyo. Kasi nandyan na lahat. Naghanap kayo ng kaligtasan, naghanap kayo ng katotohanan, then wala na kayong hahanapin pa. Sa YouTube, nandyan nyo makikita, sa Twitter, kung anong gamit ninyo, sa Pinterest, sa Blogger, o dito man sa Facebook. Kayo mamili kung saan ninyo gusto maghanap ng patunay. Madaling sabihin naniwala. Pero pag ako magsatanong sa inyo, tiyak, walang paniniwala. Nakakalungkot isipin. Ako, ligtas na ako. Hindi ko na kailangan magsumikap na magpaliwanag. Hindi na ako kailangan mag-double time para makarating sa inyo. Pero gusto pa rin ng Diyos na mailigtas kayo. Yun yung pag-ibig niya na sinasabi ninyo na ang Diyos ang pag-ibig. Bibigyan kayo ng pagkakataon pa ng Diyos na magkaroon ng tunay na paniniwala na alinsunod sa kautusan niya. Kaya kung nagkataon, pabayaan na kayo ng Diyos. Dahil malinaw na ang Diyos magpapaya. Dahil nga doon sa
nagpapatulong sa akin, nakita ko doon sa bangka nakaupo na tumatawag sa Diyos. Panginoon, iligtas mo ako. Yun yung katabi kami para kami nakalutang sa ere. Nakita doon sa taong nasa bangka. Yung kapatid ni Marisira na luwa na missing sa Camiguin. Malinaw ang sinabi ni Jesus Christ, harap-harapan. Nandun ako sa tabi niya. Bakit niya yun pinapakita? Para meron akong ikwento sa inyo. Dahil yun ang sinasabi ng Diyos. Huwag kang maghiya, magkwento sa mga tao. Ito yun, kinikwento ko sa inyo. Na sinasabi ng Diyos doon, sa time na yun, na humihingi ng tulong yung lalaking kapatid ni Maristila na, Panginoon, iligtas mo ako. Ang sinabi ni Jesus Christ, ngayon mo lang ako naalala kung kailan nahirapan ka na. 6 na oras na lang at 20 minutos ang natitira sa iyo. Yung mensahe na yon ang hinaghawakan ko na ang Diyos ay marunong magpabaya. Pinatunayan niya na tama ang paniniwala ko na ang Diyos marunong magpabaya. Hindi na maligtas. Ibig sabihin ng Diyos doon, hindi ka na niya ililigtas. Kasi naalala mo lang ang Diyos sa panahong nasa kahirapan ka na. Kaya magtaka kayo, kahit humiling kayo ng humiling sa Diyos, hindi pa rin ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Kasi ang paniniwala ninyo ay hindi alinsunod sa kautusan ng Diyos. Dahil ang paniniwala ninyo ay panandalian lamang. Yun ang sinasabi ng Diyos na isa sa ayaw ko sa tao ang paniniwalang may kapalit. Yun yung paniniwala ng tao na gagawin na lang ang lahat dahil nasa bingit siya ng kamatayan o dahil may problema na siya. Yun yung paniniwalang may kapalit. Kaya pabayaan pa rin kayo ng Diyos hanggang sa mapapahama kayo. Kaya nagtaka kayo, bakit hindi kayo iniligtas ng Diyos o hindi ipinagkaloob ng Diyos sa inyo ang kahilingan ninyo? Kasi nga, ang kalooban ninyo, nandoon yung paniniwalang may kapalit. Naalala ninyo ang Diyos sa panahong mayroon kayong problema. Tulad nga ng ginagawa ng tao ngayon. Pag nabasa ang mensahe ng Diyos na ipinarating ko, isi-share para mabiblis. Hindi yan paniniwala. Yun yung paniniwalang may kapalit. Isi-share mo lang kasi naghahangad kang biyayaan. Isi-share mo lang naghahangad kang mablis. Mali ang sinasabi ng Diyos. Isa sa ayaw ko sa tao, paniniwalang may kapalit. Yun. Ako, nung sinabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral, pero nagpaalala siya, sa gagawin mong ito, wala kang sisingilin sa mga tao kahit 5. Absolutely free. At isa din yan sa paniniwala ko ng Diyos hindi daw pagkakitaan. Yun yung paniniwalang tunay. Sinasabi niya, huwag kang matakot sa mga tao magparating sa mensahe ko dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. At hindi ko ito ginawa para biyayaan ako. Hindi ko ito ginawa para mabliss ako. Katunayan, kabilin-bilin niya sa akin. Manatili kang mabuhay na normal tulad ng pangkaraniwang tao. Galing sa kanya yan. Kaya kung sisahin ninyo dito sa bahay, pagkikita ninyo, maliit na tirahan, bike lang nandito, wala, katulad ng buhay ninyo. Dahil yun ang bili ng Diyos. Gustuhin ko man, pero hindi mangyari. Kasi ang sabi nga niya, sa buhay mo ngayon, ako ang nagpaplano. Kaya kung anong meron kami, anong meron ako, alam ko, ito yung kagustuhan ng Diyos sa buhay ko. Wala na akong hangad pa na iba. Basta ako, keep going lang. Share. Kung may mensahe,
magsulat. Hindi ako nagreklamo. Kulang sa tulog. Pag natulog, pag mimisay, gising, magsulat. Tulog uli. Pag mimisay, sulat uli. Oras ng trabaho, alis sa bahay, magtrabaho, pag uwi, magluto para sa pamilya. Dito sa gagawin ko na to, o live man. Basta keep going lang. Kung anong meron, gawin lang. Hindi ko to ginawa para biyayaan ako. Hindi ko to ginawa para mailigtas ako ng Diyos. Ginawa ko to kasi naniwala ako na ito ang tamang paniniwala. Ginawa ko to dahil pinag-utos ng Diyos. At yun din yung sinabi ko sa kanya. Na kung ano man yung ipinagkaloob mo sa akin, tanggapin ko ito ng buong buo. Dahil tunay akong naniwala na may Diyos na buhay. At hindi ko ito tinanggap para bayayaan ako o i-bless ako. Masaya na ako kung anong meron sa buhay, kung anong meron kami. Masaya na. Ang mahalaga, namumuhay ng marangal, tahimik, at walang mga nangambala. Yun ang sinasabi ng Diyos na simpleng buhay. Sana marami kayong natutunan. Kayong mga nakinig sa Facebook. Sa palagay ba ninyo, hindi ninyo kayang paniwalaan? Nandyan, nakalatag lahat. Kung ano mga sinasabi ko, inilahad ko lahat yan sa publiko. Nasa YouTube yan. Kung ano yung nagagawa ko, ano ang mensahe ng Diyos, wala akong itinago. Lahat yan, nakalahad. Pati kaluluwa ako, nailahad ko sa inyo. Sa inyo, mga pangalan ninyo, hindi pa yan, mga dami pa yan. Yung ibang mga mukha ninyo, mga dami pa yan. Mga profile ninyo, mga dami pa yan. Akin, hindi. Ako talaga yan. Hindi na yan mabago. Pati pangalan ko. Kaya hindi niyo masabing ako'y nagtatago sa publiko para masabi ninyong hindi ako malapitan ng mga pare at pastor na yan at hindi nila ako pwedeng inimanda. Malaya sila kung gusto nila dahil harapin ko sila nang walang pag-alinlangan. Kaya sabi nilang matapang. Ako hindi ako matapang. Ganun lang ang prinsipyo ko at pagkatao ko. Na walang naaapi pag walang magpaapi. Walang manglalamang kung walang magpalamang. Walang manluloko kung walang magpaloko. Prinsipyo ko to talaga. Pag may katuwiran, ipaglaban. Ganun ako. Bakit kayo naloko ng mga pare at pastor ninyo? Kasi nagpaloko kayo. Meron kayong tamang pag-iisip, pangunawa, pero hindi nyo ginagamit sa tama. Yun yung kaibahan natin. Dahil kayo at ako, pareho lang, meron tayong ipinagkaloob ng Diyos na 6 senses ng bawat isa. Ang sa inyo ay pinaubaya ninyo sa mga pare at pastor ninyo na ama ng demonyo. Ang sa akin, hindi ko ipinaibaya sa ibang tao. Ginagamit ko to sa tama dahil itong ipinagkaloob ng Diyos. Gagamitin ko ito habang namubuhay. Parang walang magsamantala.
Yung nga sabi nga ng Diyos, bibigyan kita nito, pero sisiguro mo sa akin na gagamitin mo sa tama. So parehas lang din yan. Itong ipinagkaloob ng Diyos sa akin na kabilin-bilinan niya. Bibigyan kita nitong power of mind, pero sisiguro mo sa akin gamitin mo sa tama. Ganon din sa 6 na senses ninyo. Bibigyan ko kayo nito, pero sisiguro nyo gagamitin nyo sa tama. Pag-iisip, pangunawa, o ano man ang meron kayo. Yung nga sabi natin, walang mangluloko kung walang magpaloko. Kaya patuloy na mangluloko itong mga pare at pastor na ito dahil pinahintulutan ninyo. Doon kayo nagkakasala. Bakit kayo nagkakasala? Kasi pinahintulutan ninyo na pagkakitaan ang Diyos ninyo. Kaya nagkakasala kayo at nagkakasala ang pare at pastor ninyo. Ngayon, kung hindi ninyo pinahintulutan na pagkakitaan ang Diyos ninyo, hindi kayo nagbigay ng pera ayon sa sinasabi nila na pinag-utos ng Diyos na 10 utos o 10%, ika nga, hindi nagkasala ang pare at pastor ninyo. Ibig sabihin, ligtas kayo at nailigtas nyo rin ang pare at pastor ninyo. Kasi hindi nila nagawang manluko, kasi hindi nga ninyo pinahintulutan na pagkakitaan ang Diyos ninyo na tagapaglikha, tagapagligtas. Kaya kayong lahat ay ligtas. Dahil hindi nagtagumpay ang pare at pastor ninyo na kumita ng pira gamit ang salita at pangalan ng Diyos dahil hindi ninyo pinahintulutan. Yun ang tamang pagligtas. Tulad ng ginawa ko. Yung nga sabi nga ng Diyos, ang tamang pagligtas, hindi dahil hindi yung bumbero, speedboat o ano man yun. Life jacket, hindi yun. Turuan mo ang tao kung paano lumangoy. Sa panahon ng trahedya o sakuna, hindi kailangan ng life jacket. Tulad din dito. Itinuturo ko sa tao kung paano kayo maligtas o paano kayo makapagligtas. Naniwala kasi kayo sa ipinamulat sa inyo na mayroong 10% ang mga pare at pastor sa kita ninyo na hindi pa ninyo pinasukan. Hindi pa kayo nag-umpisa sa trabaho, meron na silang 10%. Yun yung masaklap doon na pinaniwalaan ninyo. Ibibili na lang ninyo ng pagkain para sa anak ninyo, sa sarili ninyo, na mayroon pang bahagi ang mga pare at pastor ninyo ng kapal ang mga mukha nito. Walang mga hiya. Ngayon, dahil pinahintulutan ninyo na pagkakitaan kayo at pagkikitaan ng Diyos ninyo, magsama na kayo sa impyerno. Pero dahil nga napaniwala kayo na hindi nyo sinasadya, ito, binigyan kayo ng Diyos na pagkakataon na mabago, magkaroon kayo ng tunay na paniniwala kung ano yung itinuturo ko. So magandang hapon sa lahat. Magandang araw. Happy New Year and God bless sa ating lahat. Kung mayroon magkwento sa inyo, mag-share, pwede rin ninyo gawin kung gusto ninyo. Ito, hindi ito monthly Zoom. Random ito na Zoom. Gusto ko lang din na paalalahanan ang bawat isa na magkaroon kayo ng paniniwala, buksan ang puso at isipan. Pag-isip ng mabuti.
para sa inyo din sarili. May gustong mag-share sa inyo? Bukas ang pintuan. O, sige, Chere. Magandang hapon po sa lahat ng mga followers ni Sir Nurse. Salamat po at mag-share po ako kasi po nagkatrangkaso po ako noong January 1. Bagos po noong January 2 po, nag-chat po kay Sir Nurse na gamutin ako. Nung Monday ng gabi po, naging okay na po ako. Yan po. Gumaling na po. Wala na po yung trangkaso ko. Mabuti naman. Praise the Lord. Hindi na kayo gumastos pa ng katakot-takot na. Nagsuob lang po ako, sir. Ah? Nagsuob po. Oo. Suob. Yun naman Sinabi talaga. niyo po. Kung ano yung Opo. sabi ko, sundin nyo lang dahil yun ang makinabangan ninyo. Opo, Sir Nurse. Sir Nurse, magpapagamot po si Nana. Kaya ang Nanay problema na eh. Sir Nurse, nasakit po yung geto po. Tagiliran daw po. Po. Sa kaliwa, Tagiliran po. Apo. Kaliwa. bakit nasakit? Minsan nasakit, minsan po, pinapahiran ko lang po ng langis, nawawala po eh. Gusto ko po, Ano yan? tuloy-tuloy Nagpipigil ba kayo ng ihi? Minsan po. Anong sakit niya? Nasa loob? Saan daw? Sa loob? Dito, hindi, parang dito sa may tagiliran ko to. Minsan po wala, minsan mabalik po sa Ano yan? Napansin nyo ba na sumasakit siya pag madaling araw? Hindi po naman. Hindi. Po. Kailan siya sumasakit? Normal eh. Minsan sa umaga, ano po, pasumpong-sumpong lang ang sakit niya. Pinapahiran ko na lang po ng langis para nawawala po siya. Gusto ko po tuloy-tuloy na galing Hindi yan sa langis. Ang langis, hangin pwede. Pero yun baka naman may problema sa infection kay sa kidney. So, naniwala kayo sa akin na ginamit ng Diyos sa kasangkapan? Opo. Nawala kay Jesus Christ? Hindi po. Boses pa lang marinig mo, gagaling ka, pero galing ka sa paniwala mo. So, gawin mo lang yung pang-inom ng buko, ha? Opo. Sa umaga, inom ka. Kahit tuwing umaga lang. Gawin mo yan ng mga, kung makuha mo, kaya mong gawin ng mga 4 na araw, 5 araw, mas maganda. Opo. Pagising mo, bago ka uminom ng kape o tubig, yun ang inumin mo, yung sabaw ng buko. Sabaw ng buko. Kasi Oo. po. Kung kainin yung laman, pwede mo siya kainin ng laman nung nasa sayo. Opo. So yun ang gawin mo at wala akong duda. Kasi ginawa ko rin yan yung mga nakarang araw, ilang araw na yan. Ang sakit ng kaliwa kong tagiliran, parang parang sinusuntok. Iba yung sakit. Sabi ko, siguro nagkaroon ng problema sa kidney gawa nung minsan nagpipigil ako sa ihi, ganun. Minsan sa kinakain natin o kaya ang ginawa ko, bumili ako ng 6 man siguro nga buko yun. Meron ba nga dito, yung sa last night kayong umaga, nawala na yung sakit. So, sa sakit ko, ako lang talaga nagagamot. Hindi na ako tulad ninyo na maghahanap pa ng manggagamot. Kaya natin gamutin. Nasa atin yung kung paano natin gawin. Opo. Opo. So, Salamat. gawin Nay, ang pinapagawa ko. Opo. O sige, gagaling ka sa paniniwala mo. Salamat po, Sir Nurse. Salamat po. Meron pa ba dyan? Huwag kayong mahiya. Kamusta, Daniel? Daniel Bintek, kamusta? Okay lang po, kuya. Magandang hapon po. Magandang hapon din sa lahat. Wala bang hindi ba kayo na sa yung bagyo?
Wala man kuya, wala man dire dapit sa amo ay ulan lang. Hangin, Ay hangin hangin, po. gamay dayon. Kuan, ulan murag 3 days niyo tong ulan pero wala man kuya ang katurang uban dito sa amo na mga palay nga nga kuan, nga mga mais Sira. pa nga nga hapay, mga bingala. Pero sa amo nami gamay tanang pero okay ra man, wala ra man pod. Paano Salamat sa masira? Diyos. Paano masira yun? Gamay raman. Maraming salamat po kuya at sa kay Jesus Christ at sa malaking biyaya na binigay sa amin ng dalawang anak namin. Oo. Tatlo mag 11 years na walang anak ngayon, mayroon ng dalawang anak ito. Kulit na. Dalaga na, oh. Ay tatay. Ibig sabihin, tagal-tagal na pa rin yung Daniel, ano? Ilang taon na siya? Mag 7 years ngayong March kuya. March 12. Oo, so ibig sabihin, nung 13 nag-umpisa ako, nung mga 2013 kita nakilala. 2013 po. Oo. Sipin mo yan, sa paniniwala lang ninyo, nagkaroon kayo ng dalawang bata, anak. Maraming salamat po sa 11 malaking years. biyaya. 11 years kayong, hindi biniyayaan kung saan kayo nakarating. Opo. Mabulat to. Kung sino-sino na lang manghihilot kuya. Wala. Yan. Tapos dito lang sa akin, boses lang. Ginamot mo ako po. Walang bayad. Libre lahat. Libre Ikaw pa ang tumawag sa amin. Kaya nga, salamat tayo sa Diyos na biniyayaan kayo sa paniwala ninyo. O sige Daniel, God bless sa inyo. Salamat kuya at kay Jesus sige. Christ. Bye-bye. Meron pa bang iba dyan? Baka mayroong gusto dyan mag-share o magpagamot. Sige. Bukas ang pintuan. Ako po, Sino yun? LC po, LC. Elsie. Ayun po, yung anak ko pong pinagamot ko sa inyo, no, yung sumasakit ang tiyan. Oh. Maraming salamat po. Gumaling na po siya. Tsaka, kasi po tuwing re-reglahin siya, masakit po yung puson niya. Ay, yung babae? Opo. Ngayon, ano na lang po. Dapat isagot mo. Mayroon ba lalaking rireglahin? Konting-konti na lang po ang ano. Pero nung yung sumunod po doon sa nung ginamot nyo, wala po talagang sakit. Wala nang... Yung anak ko nga, ito si Mire, ang haba ng panahon, ilang taon ka rin na gano'n? Tagal, high school po. Oh, high school pa siya. Meron na siyang gano'n na pag nagregla siya, namimilipit sa sakit, siyempre, hindi ako nag-o-offer talaga. Kito, anak ko, hindi ako nag-o-offer ng gamutin kita. Yung kusa lang talaga na pasok sa isip nila na kailangan nila magpagamot. Kaya nung gamuting ng time na nagpagamot siya, dahil nga na, lagi siyang may bote na may ininit tubig, inidiin sa tiyan niya. Tapos yun, pinapamintin ko lang siya ng kalamansi o lemon. Tapos, siguro abot yung 3 buwan na 4-5 ganun. Oh, mga 5 buwan din niyang inom-inom ng lemon. Tapos, wala na hanggang ngayon. Hindi na siya nagkaranas ng sakit. At saka hindi lang yun. Marami akong ginamot na nag-dysmenorrhea din. Na yun lang. Pinapagawa ko. Pero yun nga, hindi naman basta-basta yun. Na basta lang inom ka lang. Pag nanggagaling sa akin at naniwala ka, wala akong duda. So, yun nga. Kayo si asawa ni Daniel, ang problema nun din, nung lumapit sa akin yan, menstruation din yun. Na basta abnormal ang menstruation, mahirapan talaga mabuntis yun. Yun ang una kong ginagamot, yung kung anong problema nila. Kailangan ay ayos yung Sa mga nabuntis na na ginamot ko, yun, ang problema niyan menstruation. Either may problema sa ovary, either may problema sa ng regular ng menstruation. Minsan ang iba kasi 2 buwan, sa 1 buwan, 2 beses mag-mens. Yung iba naman lampas pa ng 1 buwan bago mag-mens. So maraming yan dahilan. So yun ang ginawa ko.
pag ginamot ko na, ituwid. Na kailangan man sa normal. Kaya yun, nabubuntis. Ang daming nabuntis na na ginamot ko. Hindi nabuntis dahil ginalaw ko. Baka sabihin ninyo, ginalaw ko, hindi ko ginalaw yon. Talagang inayos ko yung mga problema nila. Kaya nabuntis sila dahil sa asawa nila. Kahit naman maayos yung problema kung walang asawa, paano mabuntis yun? Yun yung sinasabi sa iba na kinulam. May kulami ba? Mabuntis, di ba? Opo, yung pong asawa ko na pinagamot ko sa inyo, yung tinapat sa kamerang nawala po agad yung sakit. Kaso po, construction nga po kasi ang trabaho niya. Pag pasma. Tapos Oo. yung kalamansi na iniinom niya, minsan nakakaligtaan kahit pinababaon ko sa kanya sa trabaho. Medyo masakit pa po. Ingat lang yung sa yan, sa pag-control ba? Kung paano mo rin pangalagaan ang sarili mo. Tuloy-tuloy lang po yung pag-inom ng kalamansi. Oo, pero ganun pa rin, kailangan talaga na pangalagaan mo rin ang katawan mo kung paano. Alam mong galing ka sa init. Siyempre, magpahinga ka muna bago maghugas. Hindi yung galing ka sa init, hugas ka sa tubig, mapasma talaga ang kamay mo. Di ba? Opo. Ibig sabihin, niwala ka ng Diyos, kahit mainit, hugas ka na rin, galing ka sa init, hugas ka ng lamig. Ayaw niya po talaga kasing magpa-doktor kasi malaki po ang paniniwala niya sa inyo. Kaya sa nga, Diyos. naniniwala, kailangan din ng kung ano yung tinuturo ko, sundin. Opo. Oo nga, ginagamit ko ako ng Diyos. Pag mayroong ang sasakyan, hindi din ako tatawid. Kailangan patawirin ko muna yung sasakyan bago ako tumawid. Hindi ibig sabihin, ginamit ako ng Diyos, tatawid na lang ako at may sasakyan. Di ba? Opo. So, ganong ganong senaryo, kailangan pa rin natin mag-ingat. Hindi ibig sabihin, naniwala tayo ng Diyos, halal lang tayo ng hala. Di ba? Ayun nga po, yung pinabas ko sa inyong langis. Pati yung alaga ng apo ko, 2 tuta. Pag po nagkaroon ng karamdaman, pahid lang po. Pag bitaw ko, nananakbo na. Maganda. Kaya tuwan-tuwa po yung apo ko sa inyo lagi pag sabi ko nga, mag-video tayo baby kasi bata pa po Mag-video tayo para isend natin kay Brother Nars. Tapos po ang sabi niya, yung nanay niya kasi may hika. Sabi niya po dun sa nanay niya, Mama, maniwala ka lang kay Brother Nars para magamot na yang hika mo. Gusto mo bang mamatay? Sabi ako nga, pag pinahiran ako nung langis ni Brother Nars, gumagaling ako agad. Kasi pinagagaling ako ni Papa Jesus. Alam niya po si Papa Jesus. Oo, yun naman talaga Maliit pa lang, ituturo na natin sa bata. Kaya pag puro tapos nagpa-print po ako ng ninyo, ng sticker ng mukha ninyo ni Papa Jesus. Dinikit niya pati sa damit niya. Ayos yun Dinikit niya po dito. Kasi para para protektado ako dahil nandito si Brother Nars at saka si Papa Jesus. Ilang taon na yun? Ka-6 lang. Yung bata pa? Opo. Sobrang Tama sa isip ng bata. Kung yun sana ang lahat ng bata na mai-guide, walang masamang bata pag laki. Opo. Sabi ko pag may time, maybe mag-video tayo. Inaano niya talaga yung magulang niya. Maniwala talaga kayo para sa kaligtasan natin. Gusto niyo bang mamatay pag hindi kayo maniwala sa Diyos? Tatawa po yun. Salamat po, Brother Nars. Maraming salamat, Elsie. God bless sa inyo. Sige. Yan. Sino pa dyan? Ilan ba tayo dito? Ito lang ba? 20. Random lang ito.
So, si ano, Iris, kumusta Iris? Tagal-tagal ka nang hindi nakasali ah. Anong Hello, balita kuya. sa'yo? Anong balita sa'yo? Gusto ko lang magpasalamat sa iyo, kuya, mula nung nakilala kita. Hindi na ako pinabayaan ni Lord. At thank you, kuya. Salamat. Okay naman, kuya. Yung ano mo, thyroid yung problema mo, di ba? Anong balita nun? Hindi, wala, okay naman na, kuya, kasi dati noon tumatay ko ng 2 beses. Ngayon, naging normal na, kuya eh. Di maganda. Oo, okay na. Hindi yun naman kagaya nung ang tae ko 1 beses na lang, kuya. At saka, wala na akong naramdaman sa lalamunan kasi laging may bara noong, kuya eh. Magkano binayad mo sa akin? Free, kuya. Pre ba? Gusto ko malaman, baka nagbayad ka, hindi ko natanggap. Free, Kaya kuya. nga, Basta mula nung nakilala kita, yun kuya. nga. Tapos, yung langis na sinabay ko sa pinabasbas dito, kuya, pag may nararamdaman. Tapos yung anak ko nun, pinahid ko, kuya. Hindi makaano sa lalamunan niya, kinabukasan. Gumaling ka agad, kuya. Pinahiran ko lang yung langis. Naniniwala nga ng tao. So isipin niyo ha, kung yung thyroid, kung sa doktor ka nun, ako, katakot-takot na gastos mo nun. Kaya okay na, kuya. So, Awa ng Diyos. Kaya thank you, maraming kuya. salamat. Praise the Lord Oo, na thank you. ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kuya. O sige, maraming Mula salamat. nung nakilala Iris. kita, kuya. Mula nung nakilala ka, hindi na ako, basta, okay na yung mga pag-iisip ko, kuya. Mula nung nakilala mo ako, Narciso Lalo talaga, ang alam mo. Oo, kuya naman, mula 2018. Kasi, pag ganyan ano, kaya thank you, kuya. Maraming nakakilala sa akin eh. Na nakilala lang. Iba yung kilala na may kasamang paniniwala. Kasi Di pag ba may kailangan, talagang buong puso, kuya, buong puso. oo, Kay Lord. Lalo ba sirong pusong kalahati lang eh. Hindi, kuya, buong buo, kuya. Hindi, biro Kaya lang kapag lumalabas nandito, kuya, at yung natutunan ko nga, Lord, please guide me. Yung ano, kuya, yan ang lagi kong binabanggit tuwing labas, kuya, tuwing labas. Yun naman talaga ang dasal lang na maganda eh. Tsaka yun yung turo ng Diyos sa akin. Noon pa, kung nabasa niyo yung post ko na nasa puno ako ng pababa ako na hirap akong bumaba. Sabi niya, ang dasal mo lang, Lord, please help me and guide me. Yan, kuya, dinikit ko na dun sa higaan Daming namin. mga dasal-dasal kung sino-sinong santo ang babanggitin, kung sino-sinong Pilato, walang iya. Yung Diyos lang ang tagapagligtas, tapos yung kaninong Pilato kaya na tumatawag. Lahat tapos ng mga ano pa ngayon, kuya, magbo-booster pa kami, kuya eh. Mag-booster na naman kami. Kahit saan naman yung booster niya, kahit sa amin, ganun din. Sige lang, keep Booster going. naman. Diyos lamang kakampi natin eh. Kahit anong mangyari, Diyos pa rin ang kakampi natin. Opo nga, kuya, kaya si Lord na lang. Pero waiting pa kami, kuya eh. Waiting pa. Kaya, thank you, kuya. Sige, God bless sa'yo. Sige. Thank you, kuya. Sige, bye-bye. Yung iba kasi hindi nagsasalita pag hindi ko tawagin eh. Alam mo sa eskwelahan, yung tahimik, yung iba nga nagtatago pa sa upuan eh para hindi tawagin. Ganun din kasi Sir ako. Nars, magti-thank you po ako, Sir Nars. Kasi nung Lunes, mula anong Pasko, walang tulog. Hanggang New Year, walang tulog. Kasi ang daming mga tao dito sa bahay, puro mga lasing. Kaya sakit ang ulo ko. Hanggang Lunes din po, umuwi yung kapatid sa Sigaw, 2. Tapos kagabi din po, Sir Nars, yung pamangkin ko, gising din po ng alas 12 ng madaling araw, papuntang Cebu.
Kaya grabe ang sakit ng ulo ko. Tapos sinabayan po, Sir Nars, ng tae sa CR. Ilang bisis po, Sir Nars, mga 4 na yata. Tapos sinaprasan Bakit? ko lang po, Sir Tumatay ka Sir ba Nars, sa ng sala langis. minsan? Ha? Ayun, CR pa sabi ako mo, na CR, tumatay ka tapos sa CR. Ibig sabihin, tumatay ka rin sa sala. hindi ba, Sir Nars, hindi ako nakatulog eh. Hindi ako Ah. nakatulog. Ang sakit, Sir Nars, ng ulo ko kanina. Tapos noong alas 6, tumawag yung asawa ko, di ba, na level 3 na dito sa Cavite. Sabi Level niya 3 sa na ba? akin, ayan na, level 3 na, sabi niya, ayan na, hindi na kayo makakalabas, wala kang vaccine. Tumigil ka na sa pag-share mo kay Narciso Ulalo, sabi ko. Ayan ka na naman, aga-aga, tumatawag ka, tapos binabanggit mo pa si Sir Narciso. Wala naman yung kinalaman. Sabi niya, yan, ang tigas ng ulo mo, pati yung anak mo, hindi ko pinapa-injeksyonan. Ngayon, hindi na kayo makalabas, wala na kayo makakain, wala na daw ako mabili kasi binabantayan ko dito ang lumalabas. Kung walang vaccine card, kailangan daw nakasuot. Yung parang ID. Sabi ko, si Jesus Christ lang ang bahala sa akin, kakalabas pa rin ako. Sa isip-isip ko, Sir Nars, sabi ko, gawin akong yung parang ipakikita ng barangay. Wala, sabi, sobrang sakit po ng aking ulo. Iyak ako, Sir Nars, kasi aga-aga pa lang, tapos sinasali niya yung pangalan mo. Sabi niya, sige, pag hindi ka tumigil, piskahin ko yung cellphone mo. Sabi niya, piskahin ko yung cellphone mo para hindi ka na makashare, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, gagawa pa rin ako ng paraan. Gagamit pa rin ako ng ibang mga cellphone. Mag-share pa rin ako. Sabi niya, wifi daw, hindi na daw niya mabayaran. Kahapon, tumawag yung wifi ko kasi last due date na daw. Tapos sige pa rin ako, Sir Nars, sa CR. Ang pinabanggit ko lang, yung dasal nga na tinuro sa iyo ni Jesus Christ na Lord, help me, guide me. Tapos kanina, Sir Nars, nung 11, nag-zoom itong maliit ko hanggang alas 2. Ipagkatapos nila, sabi, nakahiga na ako doon kasi ang grabe na, hindi ko na kaya yung aking katawan. Sabi ko, Sir Nars, tawag ko kaya si Sir Nars ngayon. Sabi ko, nak, tapos ka na ba nag-zoom itong maliit? Sabi niya, tapos na mama, sabi ko, akin na kasi. Natawagan ko si Sir Nars, hindi ko na kaya kasi nanginginig na ako. Tapos grabe na, nung nakita ako nag-zoom tayo, Sir Nars, nawala. Kaya nagpapasalamat ako kay Jesus Christ. Nawala, Sir Nars, lahat. Wala talaga gumanda yung mukha mo. Wala yung naramdaman ko, Sir Nars. So, tingnan mo, wala lahat. Pati yung pagbalik-balik sa CR ng 4 na bisis o 5 bisis yata yun, wala na. Ayan ka, Sir Nars. Thank you, Jesus Christ. Yan? May niwala mo, kaya binagkalob ng Diyos sa'yo. Yun nga, di mo kailangan na kung sino si Poncio Pilato ang banggitin natin para lang pagkalob ng Diyos. Thank you po. Yung asawa ko, Sir Nars, talaga wala yun. Lang yun. Lolo ko lang. Ako naman, di naman ako yung pangalan to, yung asawa din niya na nagsisilos din sa akin. Hayaan mo na siya magsilos. Ako naman, di naman ako maano sa mga ganyan kasi normal may kaya po, Sir Nars, kasi sabi niya wala kang vaccine, hindi ka na makabili ng pagkain mo. Ano na mangyayari sa inyo dyan? Pinapansin na gano'n. Labas pa rin ako, sabi ko. Kumusta si Daday? Parang nakamisin siya sa akin na minsan. Nakausap ko na po, Sir Nars. Pinasap niya yung bahay niya na nakalbo doon lang sa taas. Pero okay naman po sa baba, Sir Nars. Sabi niya, okay lang ako Ning, sabihin mo kay Sir Nars. Tapos sabi niya sa akin yung mga mensahe, hindi pa daw niya masishare, kaya itatag ko na lang daw po siya. Ako si Tilma din, gano'n, nagsishare na sila Tilma. Kasi si Tilma ang ringkunada, ang may generator, magkatabi sila ng bahay po. Doon po si Auntie Daday naki-charge minsan. Nag-laptop niya. Si Telma pala, anong balita sa kanya? Anong nangyari wala ba siya? Okay na po. Apektado ba sila? Hindi mo po, Sir Nars, hindi po. Yung kay Auntie Daday lang po, sa taas lang po, yung second floor lang po. Pero okay naman po ang sa baba. Wala naman nasira mga gamit, wala naman daw nawala. Wala po, tapos yung bangka po na 2, wala po, Sir Nars.
Sabi ni, Nawala? kaya nga sabi ni, hindi, Wala nandyan pa. na po, buo lang po. Ah, Buo lang po, Sir Nars, buo lang po yung bangka nilang dalawa. Kaya sabi ni Auntie Daday, pag may okay na daw po ang kuryente, mag-ano daw po siya, mag-testimony daw po. Kasi yung tinirhan po nila na eskwelahan daw po, kasi nag-backwit daw po sila, nasira daw po ang mga katabi. Tapos samantala yung nandoon daw po sila, wala daw nasira, Sir Nars, kahit ang pader, sabi ni Auntie Daday. Pero yung iba daw, mga sira na daw po. Yan ang sabi niya sa akin. siyempre, nandoon mag-ano yung daw mga taong po. naniniwala eh. Nadamay na yung iba. Di ba? Opo, sabi niya pag magkaroon na kami ng kuryente. Sige, Ros. Salamat, Ros, sa ano. Thank you po, Sir Nars. Share mo. Jesus Christ. God bless sa inyo. Thank you po, Miss P. Meron naka-raise hand. Sino? Melody. Melody. Saan? Melody kayo na po. Oo na ba? Sige, Melody. Okay. Papasalamat lang po ako, Brother Nas. Magandang araw po sa lahat. Papasalamat lang po ako. Ano ba yun? Sige. Kasi po, Brother Nas, biglang sumakit ko yung balikat ko. Isang araw kong sumakit. Tapos sabi ko, Brother Nas, gamutin niyo naman ako. Sabi ko, Lord, pagalingin niyo naman ako kasi mahirapan ako, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Sabi ko, papagalitan ako ng amo ko pag hindi maayos yung trabaho ko. Dahil sabi ko, hindi ako makagalaw. Tapos nung kinabukasan ko, naligo lang po ako. Tapos parang naramdaman ko na nawala na yun. Hanggang ngayon, nawala na talaga. Totally wala. Maraming salamat po ako. Praise the Lord. Pinagaling ka na dyan. Salamat po. Salamat. Sige. Ano mo na. Thank you po, brother. Okay. God bless sa inyo. Sir Nars! Iunahin mo na yan kasi ang lakas ng boses niya. Ano? Nagpagamot yung anak ko, nagtae. Palagi siya nagsuka, oh. Nagsuka siya, bago lang. Ipainom ng pinakulong bayabas at saka kay Mito. Ilang bis na tumayan? Kaninang umaga, 3 niya. Ngayon, pangatlo rin. Ano ba kinain yan? Yung pagligo lang namin ng dagat, yung New Year, yung January 1, nag-inom daw siya ng nagkamaling, nag-inom ng tubig sa puso. Ano na ba nagulat siya sa pag-inom ng tubig ba? Parang na tawag to? Nagulat. Hindi yan nagulat. Nangibag. Amoeba yan. Ha? Na-amoeba yan. Ano iba? Hindi man siya amoeba. Ha? Iwan ko lang po si nurse. Basta pagamutin ko po siya. Pagamutin ko siya sa iyo. Kung hindi siya makuha ng kailangan mo ng yan, flagell. Ang ng flagell, amoeba, flagell ang maganda niyan. Pero pina-check ko na siya kanina, Sir Nars. Pina-check up. Niresitahan ako ng Plasiran Aluminum. Niresitahan ako sa doktor ng Plasiran Aluminum. Aluminum Plasiran. Kung hindi naman yung para sa flagell na bakterya, flagell na bakterya, yung amoeba, pag ganyan ka sa tubig yan mo sa tubig. Oo, pinainom ko naman po, pero di naman siya ganong marami ininom. Kunti lang. Hindi, iba yung sinabi ko. Yung yun capsule yun eh. Sige lang, kung ano man. Meron ba kayong dyan? Avocado? Dahon? Meron. Avocado, meron. Pero sige, maghanap pa ako ng avocado. Akala ko ba meron, tapos maghanap ka. Okay kayo. Ha? Ano po? Ano ba totoo? Meron ba o maghanap ka pa? Wala pa. Manghanap pa lang. Naunta na. Finish na. Sige, maghanap ka ng Maghanap ka ng avocado, 7 dahon, laga mo, painom mo sa bata ha.
Pinainom ko ng nilagang bayabas at saka kay Mito ng dahon. Dahon ng kay Mito. Sukang-suka daw, sabi ni Mama. Oh, sige, ikaw na masunod. Sana gagaling yung anak mo, ayos maniwala mo. O, sige po, salamat. Sige. Yan muna. Okay kayo. Wala nang okay kayo dyan. Mary Jane Paragas, baka mayroon kang i-share. Hello po, Share lang. Share lang kung ano man yung gusto mong mai-share. May pamahagi natin. regarding lang po yung sa work ko po ngayon. Nagpapasalamat din po kay Lord Jesus Christ kasi muntik na rin po ako matanggalan ng work dahil dun sa sales quota po namin. Kasi na-extend lang po ako, kundi din po dahil sa pagdadasal ko po sa kanya, siguro wala na rin po akong work ngayon. Buti naman. God bless. Praise the Lord na kahit paano na gabayan ka ng Diyos sa kung anong dapat gawin. Kaya nga. Thank you po. Kung ano man yung problema natin, kailangan talaga tayo na nandiyan ng Diyos kasi kahit wala tayong problema, ipakita natin sa Diyos na tayo ito naniniwala sa pamamagitan ng gawin ang nararapat, lalo na ng sinasabi ko na naniwala ba kayo, nagsubaybay ba kayo, oo, sabi mo nagsishare ka, so yun yung batayan ng Diyos na naniwala ka nga kasi ginawa mo yung dapat. Thank you so much. Hindi yung naniwala pero binasa lang tapos ini-ignore lang tapos pag may problema na lalapit sasabihin naniwala, hindi yung paniniwala. Yun yung may kapalit na sinasabi nga natin. So dahil sa paniniwala mo, ang Diyos ay palaging nasa inyo. Thank So, you. maraming salamat. Sa vaccine ko rin po. Kasi po, di ba po, sabi niyo kalamansi lang. So, hindi po talaga ako nag-take ng gamot. As in, hindi po talaga sa first dose saka second dose. Sobrang effective po ng kalamansi. Meron akong konting, yung parang side effect po sa akin. Nung nagkalamansi ako, then nagdadasal din po kay Lord Jesus Christ to help me and guide me. Ayun po, mabilis po yung, pagkawala nung, nung sakit na ramdaman ko nung na-vaccine po. Maganda. Mabuti naman. At pinagkaloob ng Diyos sa inyo yung kahilingan ninyo. So, masaya ako para sa inyo. Saan nga kayo? Tugigaraw? Actually, sa Tugigaraw po yung province namin. Pero ngayon po, nasa Quezon City po kami. Akala ko ngayon. Kasi marami din ako muna sa bandang Tugigaraw na mga followers. So, kaya tinatanong ko yung iba kung saan ba kayo. So, sige, maraming salamat, Mary Jane. God bless sa'yo. Thank you po. Sige. Mayroon pa bang mag-share dyan? Wala na, no? Wala naman. Sige na. Kuya Nars, mag-asla ang mga utol ng pagiging lalaki na. Ano yan? Ako, diba? Si kay Denmark Mate nga account. Kuya Nars, ask ko lang ba, kasi diba gin-approve na yung ngayon, yung vaccine sa 5 to 11 years old. Pwede vaccine. Parang nakakatakot naman yung mga 5 years old may vaccine doon sa... Talagang nakakatakot yan. Kasi yung dose ng vaccine na binigay sa adult, yung parang adult yun. Ngayon, bibigay nila sa bata, siyempre, makita naman natin na hindi naman talaga dapat. Pero, yun nga, sabi natin, na Diyos lang kakampi talaga ng tao ngayon. Ang tao hindi na nag-isip ng tama ba? Tulad nga ngayon, bibigyan, di ba sinasabi ko sa inyo noon pa na kipaglaban ako, abot ang paliwanag ko na ang vaccine talaga, wala naman tayong ginawa yan.
Bibigyan ko kayo ng simpleng halimbawa sa nangyayari. Tulad sa amin, more than 90% kami vaccinated. Ngayon, nasaan ngayon yung vaccine na sa araw na to, meron kaming kalahating milyon na naging positive. Di ba? Yun Oo nga. kasi. So, ibig sabihin, ang vaccine walang ginawa. Yun yung sinasabi ko noon pa, na hindi nga napag-aralan ng vaccine. Pero itong mga tao kasi nakaupo na ginagamit nila ang power na yun nga. Bakit na power? Kasi pag hindi ka nagpa-vaccine, alisan ka ng trabaho, alisan ka ng hanap buhay, inarisan ka ng karapatan na mabuhay, yan. Malinaw yun. Hindi makatao ang gawain ng tao ngayon. Hindi na maka-Diyos. So, makikita natin na wala na ang mundo. Nalubog na sa kasamaan. Kaya nga, Kuya Narce, kasi may kilala kami na kasamaan ng kaibigan ko sa trabaho. Fully vaccinated na sila, tapos naka-booster na sila, coma sila sa Omicron. Nagkuma ba sila? Kaya nga, yun nga. Ang problema, ang masaklap kasi noon, pag nagkasakit ng tao, anong ginagawa ng mga Department of Health o mga doktor? Anong sinasabi nila? Nagagawa sila ng excuse na nagkaano yan kasi sa ibang sakit niya. Hindi ba nila aminin na galing dahil sa vaccine? O ang vaccine walang ginawa? Yun yung tao. Ang ano natin ngayon, ang tao wala na. Demonyo ng kalooban ng tao. Kaya nga, may bago naman sila subong na palabas yun sa yung limitahan na nila yung pagbintana naman ng mga para yun sa mga flu na naman na mga gamot sa botika. Ewan ko dyan. Gulo ng ngayon ng tao. Sabi ko lang, Diyos lang kakampi dahil yun ang sabi ng Diyos. Ang kakampi ng tao ngayon, Diyos lang. Wala na iba. Tama. So, bahala na Diyos ng tao na yan. Pre, may mga anak ako na ganun, na matalagang lahat sila kasali doon, pasok doon sa edad na yon na babakunahan. Parang kasi sabihin naman nila na pag hindi nag-vaccine, hindi maka face to face yung mga bata. Siyempre lahat. O ngayon yung grade 7 ko, fully vaccinated, hindi naman nag face to face dito. Talong lumala, yung Iloilo naka-lockdown hanggang 31. Kaya nga, doon nga natin makikita ba na ang tao wala na sa matinong pag-iisip. Kahit yung mga nakaupo sa gobyerno, wala na sa matinong pag-iisip. Alam naman talaga nila Kusyo to parang nakakasawa din. May mga pinag-aralan naman ng mga yan bakit ipinipilit nila na ang vaccine ay napag-aralan ng mabuti? Tapos ngayon, ipapalabas, nakikita naman nila, sila din nagpapatunay na hindi rin na wala ng silbi kasi kung ano na lang dinadagdag. Di ba? Oo nga. Sila din nagpapatunay na tama itong ipinaglaban natin na hindi dapat iturok sa tao kasi hindi pa nga napag-aralan. Di ba? Sabihin nila, epektibo. Saan na epektibo niyan? Pag nagkaroon ng problema ang tao, gagawa sila ng ibang, nag-i-excuse sila ng ibang bagay, dahilan para sabihin na hindi dahil doon. Lumalabas sila sa problema. Kaya nga, Diyos na lang kakampi talaga natin. Wala na iba. Kuya Nas, kasi yung mga bata ba, siyempre bata yun, yung immune system nila, kung kita nga matanda na, kumbaga, yun nga sabi ko, ano man ang gagawin natin dahil hindi naman tayo ang nasa katungkulan sa power, sila ang nasa kapangyarihan sa gobyerno, sila dapat ang mag-isip ng tama. Di ba? Para na pinapatay nila tao Ganon yun. Ngayon, yung sabi nga ng Diyos, dahil gatin ang gawain ng tao, sabi ng Diyos, Diyos lang kakampi ng tao. Kasama lang yan sa ayaw mong pagpabaksin, wala kang trabaho. Para nga. Dito nga naman, sa city, ang fully vaccinated, pero pag walang booster, hindi din makapasok na ngayon sa mall, hindi na
hindi na magtrabaho lalo na sa government office. Isa sa mga city mayors ang city ang nagpasa ng memorandum na gano'n. Kaya Ay, nga, wala nga, no choice nga ang tao, wala kang magawa kasi ginamit nila power nila. Pero yun nga, kaya nga ang Diyos nagpaalala na kasi sobrang nakademonyo ang tao eh. Di ba, kademonyohan na yan. Inalisan mo ng karapatan ng tao. May sarili siyang karapatan inalisan mo na. Ano yan? Pero managot din yan sila sa sa batas ng Diyos o sa harap ng Diyos, managot silang lahat. Maniwala kayo sa akin. Yun na sinasabi ng Diyos na ang lahat na nag-aalis ng karapatan ng isang tao ay managot sila sa kabilang buhay. Oo. Ngayon, hindi pa nila masabi na totoo sinabi ko kasi buhay pa sila. Pero pag mamatay na yan sila, tiyak, managot sila. Maniwala kayo hindi. Basta managot yan mga yan. Nasa sinabi ng Diyos yan. Kaya nga siya nagpaalala kasi sobrang nakasama ang tao din sa mundo. Kaya nga, pag ginutom na ng Diyos yung mundo, yung kawawa, yung mga mahirap kasi walang Walang mahirap mayaman. Walang mahirap mayaman. Maniwala ka sa akin. Walang mahirap mayaman. Pagpawin ng isang kamisa. Anong nangyari sa Baging Odette? Meron bang mahirap mayaman? Wala. Di ba? Kasi feeling nila Pero feeling lang yun. Kasi ang pakialam na may magugutom sa ginagawa Ang feeling, nila. wala yan. Ang feeling. Lahat yan. Damay-damay yan. Yung ibinaon sa hukay, ibinaon sa putik, meron bang mahirap mayaman doon? Lahat yan. Yung inilubog yung bahay, yung winarak ng Bagyong Odette yung mga bahay, meron bang mahirap mayaman doon? Wala. Lahat yan. Sabi Diyos, walang pipiliin. Walang mahirap mayaman. Gaano man karaming pira sila pagdating ng paalala ng Diyos, lahat yan. Pantay-pantay tayong lahat. Tama nga. So, pagdusahan ng tao ang lahat na yan. Maniwala kayo sa akin o hindi. Yung mga sasakyan nila, ibinaon sa putik. Putek. Diba? Rin ang baha. Oo. Sila mismo, ibabaon sa putik. Di ba? So, yan yung pare, na missing. Yung nadala sa baha. Di ba? So, ganun yun. Salamat po yan, Nars. Nagkakampi. Sige, maraming salamat. God bless sa inyo. Ayan. So, okay na, wala na, lahat na, okay na. Sino to? Wala na, sige na, close na natin. Maraming salamat sa lahat, sa mga nagsubaybay o sa mga nag-attend dito sa Zoom. God bless sa ating lahat. Purihin ng Diyos. Thank you po. Maraming salamat, Miss Kay. Salamat po. Thank you po.